Ayun. So, ito yung environment ni Factory IO. Madaming mga scenes yung Factory IO. Mag-open lang tayo ng isa. Meron kasing mga scenes to na pwede nating gamitin. Tapos, meron diyang, ito yung pinaka yung basic natin. Isang, ah, papaikutin lang natin yung conveyor natin. Tapos, madadala niya na itong kahon na to papunta dun sa kabilang part. Lagyan natin siya ng push button. Pwede siyang malagyan dito ng push button. Hanap ka lang sa mga elements dito sa palette ng push button. Ilagay mo lang yan dyan. Drag and drop lang naman yung push, yung element na to. Yan. Wait lang ah. Yan. Yun o, nadrag na natin. Medyo nagdoble-doble. So, delete lang natin tong isa. Ayaw niyang, yan. So, ilalagay lang natin yung push button dyan. Tapos yung push button, kahit saan lang muna yung nakalagay, just to have a push button. Then, titingnan natin dito sa ating view, itong dock all tags. May makikita tayo dito na push button. Yung green, yun yung mga, ano natin, yun yung mga actuator natin. Mapapansin nyo, yung push button, meron ding actuator kasi light siya, ibig sabihin output siya. So, pwede kang maglagay ng conveyor na output, yung sensor natin is input, kaya orange yung nakalagay sa kanya, sensor, pero activated. Pag may nakalit siya or nakailaw siya, activated siya. Pagka hindi nakalit, kagaya nitong push button, hindi siya nakalito, hindi siya nakailaw, hindi siya activated. So, paano natin siya magagamit? Ito yung mga input-output natin. Kuha lang tayo dito sa drivers. Ang kanyang default is control IO. So, sa control IO, antayin mo lang na lumabas yung control IO natin dito. So, pag nag-start yung control IO, may makikita kayo diyang isa pang box na pag sabi dito, please wait. Hindi ko na alam kung kailan yung wait na yan. Yan, may lumabas dito na isang box. So, ganito yung magiging itsura niyan. Diyan tayo makakapag-program. So, kung sakali na meron kayong ganitong program, ay, sorry. Namatay na yung ano ko, yung aking yung aking tablet. Pero, kunyari, meron tayong isang source dito. Yun yung parang push button natin na mag-a-activate. Or kaya naman, maglagay tayo from our tags. Mayroon tayong tag na push button dito. Yung push button natin, ayan yan, naka-boolean siya, ibig sabihin 0 and 1 lang yan. Then maglalagay tayo ng, sabihin na natin, yung push button natin, yun yung directly makakapag lagay sa atin ng, parang magiging on push button lang siya. So yung on push button natin, para dun sa conveyor, directly mo lang siyang i-program na pag press natin yung push button, makakapag-paandar tayo ng ating conveyor. So, pag plinay natin yan, at alongside na i-plinay din natin yung isa nating dito, so, ang gagawin natin, ipe-press lang natin, based dun sa program na connected, ipe-press lang natin itong push button na to, yan na yung magpapaandar dun sa conveyor. So, pag tinanggal natin yung pagkaka-press, titigil siya. So, parang ganun lang yon. Pero gusto natin lagyan siya ng program, say, balik ulit tayo dun sa ating control IO. Gusto natin siya lagyan ng program na medyo on and off na yung switch natin. So, pwede nga gawin natin para dire-diretso, ito yung mag-o-off sa kanya, yung sensor. So, para lagyan yan, ganito yung magiging control natin. Ito yung ano natin, ito yung conveyor, medyo ilalagay lang natin ng konti sa ano. So, meron tayong normally open push button. Tapos, may tinatawag tayo dito na memory. So, memory para sa boolean. Yung memory natin, yun yung magiging R1. O kaya naman ay, yun yung para magkaroon ka ng, latching. So, para magawa natin yung latching, ganito yan. I-OR natin to. Naka-OR yan. Tapos,
Saan na yung OR na yon? Nasa function block, meron tayong tinatawag na logical function block na OR. Kung maaalala nyo yung ating pagko-convert, dyan natin siya ilalagay sa OR na yan. Tapos, i-AND natin sa isang, asan na yung AND natin? AND. Sa ating normally open or normally open na not function, ano ba yung sinasabi ni Sir Louie? So, meron tayo ditong sensor. Yung sensor natin normally closed na siya eh. Kaya, i-shoot na natin diretso dun sa naka-AND. Ibig sabihin, kapag ito'y on, mapuputol yung signal natin papunta dun sa ating conveyor. Ibalik natin dun sa discussion natin ng pagta-transform from ladder diagram to function block diagram. So, parang ganyan lang daw siya. Pagka ito'y ating i-play, ang mag-i-stop sa kanya, isang pindot lang natin tong push button. Ay, bakit ganon? Ba't ayaw niya? Wait lang. Pinahiya ako ng konti. Very light. Ito ay naka-OR. Tapos, pag ito ay, ito pala ay hindi pa. So, copy. Ito muna ay tatanggalin natin. Ito pala ay nakaganito. Copy paste. Ito pala yung magiging relay natin. Tapos, yung relay natin, which is itong boolean memory natin na R0, would activate yung atin pong conveyor para lang siya maging tawag dyan, latching circuit. Yung gusto nyo yung latching circuit na on and off dati na ginagawa natin, ito rin yun. So, mag-forward siya ng husto up until makuha niyang, hindi ko yan hinahawakan no, kaya pinipindot pero titigil siya dun sa sensor na nilagay mo. Kasi normally close yung configuration ng sensor, kaya dun sa atin pong function block diagram, normally open siya. So, pwede ka na rin magkaroon ng configuration para dun sa sensors natin ng sequencing. Sir, paano ba ang style nung sinasabi nyo? Mag-o-open ako dito ng basic lang na pick and place. Ayan, ganito. Medyo complicated na. Pag tiningnan mo siya, parang may XY na tayo dito. Tapos, kukuha lang ako dito sa i-close ko lang to. Don't save. So, kukuha lang ako dito ng yan, nag-open ako ng dyan. Tapos, yung control IO ko, magko-control IO ulit ako. Control IO. Parang ayaw na niya. Napagod yata yung aking computer. So, meron ako control IO dito. That pala inano ko na. Diniretso ko na siya. Later natin ibigay yung discussion na yan, since medyo gabi na rin naman. I-ano natin yan, bubuksan natin sa susunod. Ayaw pang magbukas dito. So, di-discuss natin sa susunod yung aking control IO na yan.